Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Hindi pamilyar kay Sophia ang silid na namulatan niya. Nang maramdaman niya ang nanunuot na lamig, saka lamang niya naalala kung nasaan siya. She was in Sagada with Dennis. Napangiti siya habang pinupuno ng imahe nito ang kanyang isipan. With his long hair, gorgeous gray eyes, and handsome delicate face, she could almost feel her heart beating faster. Totoo kaya ang natuklasan niya nang nagdaang gabi na mahal niya ito. Pero kailan nga ba nagbago ang nararamdaman niya para dito? She had no idea just when and where. All she knew was that when he kissed her last night, it was like a dream. Or was it? Idinampi niya ang sarili sa kanyang labi. Talaga kayang nangyari ang halik na yon ng nagdaang gabi? She was a little drunk, and the memory of what happened last night was a bit hazy. She had to know. Shit! Hiyaw niya. Pagtapak sa simento. Daig pa niya ang tumapak sa yelo dahil sa sobrang lamig niyon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at tumahangos na pumasok si Dennis. Nakasando ito. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Wala naman. Tinapik-tapik pa niya ang talampakan upang makaramdam uli siya. Nasaan na ba tayo? North Fall? Huwag kang mag-alala, nasa Pilipinas pa rin tayo. Nasa kabundukan nga lang tayo ng Sagada. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kanyang kama. Pasensya ka na. Wala na akong mahagilap dito na pwede pa nating magamit para hindi ka lamigin. Bakit akong inaalala mo eh? Balot na nga ako rito eh. Eto, tingnan mo oh, nakakumot pa. Samantalang ikaw, nakasando pa. Hindi ka ba nilalamig? I live in Moscow for 5 years. Alam mo naman doon, 24 hours ang snow. Nasanay na ako dito. At saka itong lamig na to sa Sagada, mainit pa nga to. Baka mapulmonya ka. I'm glad you are concerned about me. Nakangiting wika nito. Pero sabi ko nga, sanay na ako. Don't worry yourself too much. Did they really kiss last night? Nag-iwas siya ng tingin. Bigla na lamang kasing tila tinambol ang dibdib niya habang pinipilit niyang salubungin ang abuhing mga mata nito. Nakakahiya, nagpapantasya siya at kung ano-ano na ang nakikita niya. Pervert na yata siya. Habang natutulog ka pa, nag-iikot-ikot muna ako rito. Maganda pala talaga dito sa Sagada. Amoy pine tree. Akala ko sa Amerika ko lang mararanasan ang ganitong simoy ng hangin. And you know what else? I found out. Doon sa babaan ng mga bus galing Baguio, may mga nagtitinda ng kung ano-anong gulay at prutas sa umaga. Kaya bumangon ka na riyan at nang matikman mo ang espesyal na agang inihanda ko. Pwede bang kumain na nakabalot pa rin sa akin itong kumot? Hindi ko kasi kaya ang lamig dito eh. I have a better idea. Lumabas ito at pagbalik ay dala na nito ang isang tray na umuusok na pagkain. Agad na kumulo ang kanyang sikmura nang maamoy ang niluto nito. Mukhang masarap yan ah. Anong putahe yan? Something special. Diskumpyadong tinitignan niya ang nakahaing pagkain. Iba't ibang kulay ang dahon na naroroon na may sahog na karne. Hindi nga lamang niya tiyak kung saan hayop nang galing ang karning iyon.
Come on, ganda. Tinikman ko na yan. Mahigit 1 oras na nakalipas pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin bumubula ang bibig ko. Kaya ligtas yan. Kumutsara ito ng kaunti at isinubo yon sa kanya. Well, what do you think? Tumangutango lang siya. Masarap. Kahit hindi ko alam kung anong klase ng lutong ito. Kumain ka na. Kanina pa. Teka, anong oras na ba? 8. Muli siyang sinubuan nito. Pinuntahan ko uli ang bahay ng tiyahin mo. Wala pa rin siya. We should go back to Manila siguro. At mag-iiwan na lamang ako ng mensahe sa bahay niya para siya na lang ang kumontak sa akin. Hindi ko kasi pwedeng iwan ng matagal ang Jabero. Ikaw rin, marami kang trabaho na naiwan sa Maynila, hindi ba? Na may mga tauhan akong maaasahan sa pagsusurvives ng negosyo ko habang wala ako. Kaya okay lang kahit hindi na muna ako bumalik. Balak mo magbakasyon ngayon dito? Oo sana. Kaya lang, babalik ka na sa Maynila. Ayoko namang magbakasyon na hindi ka man lang kasama. Baka may makasungkit sa akin dito na isang katutubo. Mahirap na yung walang bantay. Walang nagtsatsaga sa yung katutubo rito, no? Ayaw nila sa mga hindi nila kalahi. Nagsiselos ka lang. Bakit naman ako magsiselos? Dahil may gusto ka na rin sa akin. Sa wakas. Ha? Paano ka naman makakasigurado? Ha, Aber? Hindi ito sumagot. Bagkus ay binigyan na lamang siya ng nakakaintrigang ngiti. Malihim at nanunukso. Parang gusto na tuloy niyang maniwala na naganap na nga ang halik na yon noong nagdaang gabi. Subalit hindi pa rin siya nakakatiyak dahil wala naman itong kinukumpirma o ikinakaila should she ask him straight up. Pagkakain ay ipinasya niyang lumabas sa kanyang silid upang maigalaw naman niya ang mga buto at nang dumaloy ng maayos ang kanyang dugo. Sa ganong paraan ay hindi siya ganon lalamigin. Napansin kong mas maraming foreigner ang nagpupunta rito kaysa sa mga Pilipino. Wika ni Dennis. Pagbaba nila ng kung saan ay naroon ang mga guest house at inns. He had foot on his polo shirt. Samantalang siya ay hindi na alam kung anong gagawin sa 2 patong na jacket na suot. Nakakalungkot isipin na mas gusto pa ng karamihan sa atin na sa ibang bansa magbakasyon samantalang marami namang mas magandang lugar dito sa Pilipinas. O kaya naman walang sapat na pera ang karamihan sa atin kaya hindi nila nagagawang magbakasyon sa malalayong lugar na kagaya nito. Umangkala siya sa braso nito at idinikit pa ng husto ang kanyang katawan sa katawan nito upang makaamot siya ng kahit na kaunting init mula rito. Hindi lahat ng tao ay kasinswerte mo, Dennis. Should I feel sorry for myself dahil nag-iisa lang ako sa mundo ng karangyaan? Do you feel sorry? No. He wrapped his arm around her as they passed a group of foreigners who were busy taking picture of the place. I never felt sorry for what I have. Dahil kung hindi sa kayamanang iyon, wala rin akong matutulungan na magkakaroon ng magandang buhay. Ang tanging regret ko ay napakaliit ng mundong ginagalawan ko. I live a very sheltered life kaya hindi ko alam kung ano ang totoong kalagayan ng mga ordinaryong tao. Kung madalas, nami-misinterpret ako sa mga pinagagawa ko. Gaya na lang ng ali na binilhan ko ng kamatis kanina. Binigyan ko siya ng 500 pesos dahil wala nga akong barya. Sabi niya, wala raw siyang pansukli. Kaya sinabi kong, wag na niya akong suklian. Tapos, anong nangyari? Nagalit siya.
Wala raw akong karapatang ipamukha sa kanya kung gaano kahirap ang buhay niya. She just overreacted. I know. Kaya lang naiisip ko rin na kaya hindi magkasundo ang mayaman at mahirap ay dahil sa attitude na yon ng mahihirap. Ang akala nila kapag tinutulungan sila ng mayayaman ay binibili na ang pagkatao nila. At minamaliit na sila. I mean, hindi ba nila pwedeng isipin na kaya sila tinutulungan at dahil gusto lang tumulong ng ibang tao? Ganyan talaga rito sa mundo. Hindi mo pwedeng itama ang lahat ng mali dahil mawawala ng pagkakaabalahan ng mga tao. As much as we hate it, that the irony of life. I can only agree. Tahimik lang silang naglalakad habang pinagmamasdan ang kaaya-ayang paligid na nababalutan pa ng ulap kahit litaw na ang araw. Kitang-kita ang sinag ng araw sa pagitan ng mga nagtatayugang fine trees. At tama si Dennis. Sariwa nga ang simoy ng hangin sa kabila ng nanunuot na lamig dahil sa mataas na lokasyon ng sagada. She snuggled closer to him. Napakasarap ng pakiramdam niya habang nasa mga bisig niya ito. She felt warmth and security in his arm. Hindi niya naramdaman ang mga yon noon sa mga nakarelasyon niya. Kaya naman hindi nakakapagtaka na hindi nagtatagal ang mga yon because she couldn't feel with them that special warmth she felt in Dennis' arm. Masarap na bakasyunan ang lugar na to, hindi ba? Maya-maya ay tanong nito. I was thinking of putting up a 2-story guest house up there near your aunt's place. Maganda kasi ang view ron eh. Kitang-kita ang kabuuan ng sagada. Tapos, magpapatulong ako sa telecommunication company ni Georgie na magpalagay ng telepono lines dito. Napansin ko kasi na isa lang ang may telepono rito at for public use pa. Kakausapin ko na rin si Ran kung makakagawa siya ng paraan na magkaroon ng local flight dito ang airlines niya para mapadali na ang biyahe ng mga gustong pumunta rito. Buo na palang plano mo eh, puna niya. This place just bewitched me. I guess, lalo na ng paglabas ko kanina. Nakita kong natatakpan ng ulap ang paligid. Sa malayo, hindi mo iisipin na may ganitong lugar na nakatago sa makapal na ulap na yon. I know what you mean, pero hindi ako gagawa ng malaking construction dito. Nanghihinayang kasi ko kung masisira ang lugar ng dahil sa akin. He took a deep breath. On second thought, siguro ay ikakansila ko na lamang ang pagpapalagay ng flight dito kay Ran. Matatagang biyahe, malayo at nakakahilo ang papunta rito. Kumbaga, matira ang matibay. Kung sino ang desididong magpunta talaga rito, kailangan magtiyaga talaga sa biyahe, hindi ba? Naisip na rin niya yon. At sa tingin niya, ay iyon ang pinakamaganda sa mga plano nito. At least, kontrolado pa rin ang pagdating ng mga turista roon. Nakarating na sila sa dulo ng daang nilalakaran nila. Now, they were looking down on a steep hills and into a wide green rice field. Gusto mong bumaba? Tanong niya. May maliit na falls sa bandang unahan ng palayang yon. Hindi ka ba mahihirapang umakyat kapag pabalik na tayo? Mataas din itong aakyatin natin mamaya eh. Sanay na ako. Ilang beses na akong pumunta dun sa falls na yon dahil iyon nga lang ang pinakamalapit dito na isa sa mga tourist attraction. Okay, lead the way ganda. Ilang beses din silang muntik nang gumulong dahil sa matarik na dinaraanan nila at sa bawat pagkakataong iyon ay napupuno ng halakhak nila ang tahimik na kapaligiran. Pagdating sa ibaba ay kinakailangan naman nilang tumulay sa mga pilapil at lumusong sa isang mababang ilog. Ilang sandali pa ay naririnig na nila ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa talon. Excited na tumakbo siya sa kinaroroonan niyon. Matagal-tagal na panahon na rin ang lumipas mula nang huli siyang nakapunta roon. Wow!
Narinig niyang sambit ni Dennis. Totoo ba yan o gawa lang ng mga tao ang talo na yan? It's purely work of nature. Mula sa kinatatayuan nila, ay kitang-kita ang malakas na buhos ng tubig mula sa talon. At sa ibaba niyon, ay tila sinemento ang paligid na pinagbabagsakan ng tubig. Ang itsura tuloy niyon ay parang umaapaw lang sa tubig mula sa gripo. May 3 foreigners doon na panay ang kuha ng larawan sa paligid. Ang 2 kasama ng mga ito ay lumusong na sa malalim na bahagi ng tubig. Hindi na niya alintana ang lamig at lumusong na siya sa tubig. Ang lamig! Wika ni Dennis, sabay wisik sa kanya ng tubig. Maligo ka na rin, ganda! Excuse me, kahit 3 araw akong hindi maligo. Imposibleng umalingasaw ako. Hindi ako katulad ng mga puting yan. Tumawa ito. Ang lakas mong manlait ah. Palibhasa, hindi ka nila naiintindihan. Aba, kasalanan nila yon. Pupunta sila rito tapos hindi sila marunong managalog. Tayo nga, kahit nasa Pilipinas marunong pa rin uminglish. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Muli siyang winisikan ng tubig nito. Palamig ka nga muna. Napahiyaw siya na maramdaman ang lamig niyon sa kanyang mukha. Sinabuyan din niya ito subalit mabilis na nakalayo ito. Patungo ito sa mga naliligo. Halos mapapangangasiya nang umahon ang babaeng mukhang Amerikana mula sa tubig at makitang kakarampot na 2-piece bikini ang suot nito. To think na tila freezer sa lamig ang nilululuban nito. Hi, handsome. Bati nito kay Dennis. Wanna join us? No thanks. I'm running a fever. Oh, you're poor guy. Lalong nagtagis ang kanyang mga bagang nang lumapit ito kay Dennis at ipinatong ang kamay nito sa noo ng binata. Lantad na lantad ang halos lumuwang na dibdib nito sa paningin ni Dennis. You better get your guys away from Karen, wika ng negrong malapit sa kanya. Or you'll never get through with your honeymoon. So, honeymoon pala ang tingin ng mga ito sa kanila ni Dennis. Kung ganun nga, bakit ang lintik na babaeng ito ay tila walang pakialam kahit nasa harap pa ang asawa ay kinakalantarin nito? Mark your territory, girl, wika ng isa pang Amerikano. Gusto sana niyang gawin yon, pero hindi naman lumalayo ang hinayupak na si Dennis kay Karen. He seemed to be enjoying the attention. Kapag ka nakialam siya, baka isipin pa nito na masyado naman siyang antribida. Wala siyang karapatang sawayin o pagalitan ito dahil hindi naman niya kasintahan ito. Ipinasya niyang umalis nang hindi nagpapaalam dito. Hindi na rin kasi niya makayanan ang nakikita. Ganda, sandali! Gandahin mong mukha mo! Sigaw niya. Habol na ni Sophia ang hininga na makarating siya sa inupahang bahay ni Dennis. Pero binaliwala niya yon. May bus na nasa ibaba nang dumaan siya kanina. Sasakay na siya para makabalik siya sa Baguio. Subalit, pagbaba niya sa istasyon, ay nakaalis na pala ang bus na nakita niya. Napuno na siguro agad yon ng mga pasaherong pabalik sa Baguio. Ang naroon na lamang at naghihintay ay si Dennis. Kagaya ng dati ay pinagtitingin na naman ito ng mga tao, lalo na ng mga babae. She wanted to scream when he approached her. Dumating nang tinawagan kong chopper kanina, bago tayo namasyal. Wika nino na tila napipigil sa pagngiti. Gusto mong doon na lamang tayo sumakay? Maihahatid na tayo noon hanggang sa Maynila. Hindi niya pinansin ito. Bagkos ay sa direksyon siya ng daraanan ng parating na bus nakatingin. Libre yun, ganda. Hindi ka pa mahihirapan sa biyahe dahil wala pang 1 oras ay nasa Maynila na tayo. Hindi pa rin siya nagre-react. Naroon sa clearing na malapit sa Municipal Hall
Ang helipad, tayo na! Inayos lang niya ang backpack sa kanyang balikat. Saka tinignan ang suot na relo. Naiinis na yata ito kaya lumipat ito sa harap niya. Galit ka ba? Sinulyapan lang niya ito, pero hindi siya nagsalita. Ganda, kung galit ka, sabihin mo at na makapag-sorry ako. We can go back to Manila like this. Nakakakuha na sila ng atensyon ng iba pang pasaherong naghihintay ng bus. Napilitan tuloy siyang sumagot. Di ako galit. Bakit ganyan ang tono mo? Ang dami mong tanong. Okay. Itinaas na nito ang mga kamay bilang pagsuko. Kung ganon, halika na sa chopper. No thanks. I'll just take the bus. Hey handsome, you're waiting for the bus too? Kilala niya ang malanding boses na yon. Hindi nga siya nagkamali nang makitang papalapit na sa kanila ang grupo ng foreigners na nakita nila sa talon. And that bitch Karen was eyeing Dennis again in front of her. Hi Car. Hinila na niya si Dennis bago pa nito mabati ang dalahirang babaeng yon. Kung magbubuo sila, natitiyak niyang pipilitin ni Karen na makatabi si Dennis at baka kung ano na ang gawin nito kay Dennis niya. Nasa na ba ang municipal hall dito? Tanong niya. Akala ko ba magbabas tayo? I changed my mind. Where's your chopper? You are jealous, aren't you, ganda? Oh, shut up, Dennis. Tumawa lang ito. He grabbed her hand and led her to a 2-story building. Huwag kang mahiyang umamin na nagseselos ka, ganda. Natural lang yan. I said shut up. At dito na po natatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Muli po, sana po isubaybayan niyo po ang susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching and God bless all.